Sa isang tahimik na baryo sa baybayin ng Cagayan, namumuhay sina Albert at Baste, dalawang batang mangingisda. Sa kabila ng murang edad, si Albert ay 14 years old at si Baste ay 12, sila na ang tumatayong tagapagtaguyod ng kanilang pamilya. Matagal nang may karamdaman ang kanilang ina, at dahil hindi na ito makapagtrabaho, nakasalalay na ang kanilang pang-araw-araw na buhay sa pangingisda ng magkapatid. Ang bawat huli ng isda ay kanilang tanging pag-asa upang may makain at may pambili ng gamot para sa kanilang ina, at para may pang-allowance sa eskwela. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na sina Albert at Baste. Habang tahimik ang buong baryo, sila'y naghahanda na para sa isang araw ng pangingisda. Si Albert, bilang panganay, ang palaging nangunguna sa paghahanda ng bangka at lambat, samantalang si Baste naman ang masayang umaagapay, puno ng kasiglahan kahit batid na nila ang hirap ng kanilang gawain. Kuya, mukhang magiging maganda ang panahon ngayon. Sana swertehin tayo, wika ni Baste habang isinusukbit ang lambat sa likod ng bangka. Laging may ngiti sa kanyang mukha, kahit na sa mga panahong ramdam nila ang hirap ng buhay. Tumigil saglit si Albert at tiningnan ang kanyang kapatid. Bagamat laging mayroong pag-asa si Baste, alam ni Albert ang bigat ng kanilang sitwasyon. Sana nga Baste, kailangan nating makahuli ng marami para may pambili ng gamot ni nanay, sagot ni Albert, ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay naroon ang alalahanin, paano kung hindi sapat ang huli? Tahimik silang lumisan patungo sa kalagitnaan ng dagat. Ang pagsagwa ni Albert ay tahimik at tiyak, habang si Baste ay nakaupo sa unahan ng bangka, pinagmamasdan ang dagat na tila walang katapusan. Sa kanyang murang isipan, madalas siyang mag-isip ng mas maginhawang buhay. Kuya, minsan iniisip ko, paano kaya kung hindi na natin kailangang mag-isda araw-araw? Paano kaya kung yumaman tayo? Tanong ni Baste, na tila pinaglalaroan ng kanyang imahinasyon ang matataas na pangarap. Ngumiti si Albert, kahit alam niyang ang ganoong mga pangarap ay tila napakataas para sa kanila. Maganda nga yan Baste, pero hindi natin alam kung kailan mangyayari iyon. Pero alam mo, kahit mahirap, masaya ako na magkasama tayong dalawa para kay nanay. Sapat na yun para sa akin, sagot ni Albert, pinipilit na palakasin ang loob ng kanyang kapatid, pati na rin ang sarili. Pagdating nila sa gitna ng dagat, inihulog nila ang kanilang lambat sa ilalim ng tubig. Habang tahimik na naghihintay, sumandal si Baste sa gilid ng bangka at tumingala sa langit. Kuya, naalala mo ba noong malakas pa si inay? Lagi tayong pinipilit na mag-aral ng mabuti para daw magkaroon ng magandang kinabukasan. Ngayon, parang ang hirap ng abutin yun. Tumango si Albert, ramdam ang parehong lungkot sa kanyang mga alaala. Oo Baste, gusto ni nanay na magkaroon tayo ng maginhawang buhay. Kaya kahit mahirap, kailangan nating ipagpatuloy ito para sa kanya. Pumailan lang ang katahimikan, ngunit ito'y napuno ng mabibigat na kaisipan ng magkapatid. Bagamat maliit pa si Baste, nararamdaman niya ang bigat ng kanilang responsibilidad. Pero sa kabila ng lahat, naroon ang pag-asa sa kanyang puso, ang tiwala na balang araw, gagaan din ang kanilang buhay. Matapos ang ilang oras ng paghihintay, sinimulan na nilang hilain ang lambat. Kuya, mabigat ito, baka marami tayong huli, sigaw ni Baste, puno ng sigla. Ngunit nang makita nila ang kanilang huli, kaunti lang ang isda, hindi sapat para sa kanilang ina at sa kanilang pangangailangan. Nalungkot si Baste, napaupo ito at napabuntong hininga. Kuya paano na ito? Hindi na naman sapat, mahina niyang sabi, puno ng pagkadismaya. Hinawakan ni Albert ang balikat ng kanyang kapatid at tinapik ito ng mahina. Baste, huwag kang mawawalan ng pag-asa. May bukas pa. Araw-araw may pagkakataon tayong makabawi. Hanggat hindi tayo sumusuko, palaging may pag-asa, sagot ni Albert, pilit na pinapalakas ang loob ni Baste at ang kanyang sariling damdamin. Sa kanilang pag-uwi, dala nila ang kanilang maliit na huli, ngunit hindi naglaho ang tiwala ng magkapatid sa isa't isa at sa hinaharap. Kahit na mahirap ang kanilang kalagayan, alam nilang kailangan nilang patuloy na magsumikap para sa kanilang ina at sa kanilang mga pangarap. Ang bawat araw ng pangingisda ay hindi lamang para sa pagkain, kundi para sa pag-asa na balang araw, gagaan din ang kanilang buhay. Tahimik silang bumalik sa kanilang bahay, bitbit ang kanilang huli at ang kanilang mga pangarap, mataas man, hindi pa rin imposible. Sa tabing dagat ng Cagayan, habang unti-unting lumulubog ang araw,
sina Albert at Baste ay nakaupo sa buhanginan, pinapanood ang huling liwanag ng araw na kumikislap sa malamig na tubig. Kapwa sila pagod at tahimik, iniisip ang araw ng pangingisda na nag-iwan sa kanilang mga lambat ng halos walang laman. Bagaman mabigat ang kanilang pakiramdam, pinipilit nilang manatiling positibo para sa kanilang ina. Kuya, akala ko maswerte tayo ngayon, wika ni Baste, ang kanyang tinig ay may bahid ng pagkadismaya. Bakit kaya ang hirap makahuli ng sapat na isda? Tumitingin sa kapatid, sinubukan ni Albert na maging matatag. May mga araw talaga na ganito Baste. Pero hindi tayo dapat mawalan ng pag-asa. Baka bukas ay mas marami tayong mahuli, sagot niya. Ngunit sa kanyang isipan, patuloy ang pag-aalala kung paano nila matutustusan ang pangangailangan ng kanilang ina. Habang lumalalim ang kanilang pag-uusap at pagsasalo sa mga hinaing, may kakaibang liwanag na unti-unting lumitaw mula sa mga bato sa tabi ng dagat. Napatingin ang magkapatid sa pananggagalingan ng liwanag, at nakita nila ang isang maliit na nilalang. Ito'y maliwanag, makulay, at tila nagmumula sa ibang mundo. Ano yun kuya? Tanong ni Baste, ang kanyang mga mata ay lumaki sa pagtataka. Hindi makapaniwala, sumagot si Albert. Hindi ako sigurado Baste, pero mukhang isang duwende. Lumapit sila ng dahan-dahan, at ang duwende, na nakangiti at may magiliw na ekspresyon, ay bumati sa kanila, magandang gabi, mga batang mangingisda. Ako si Magiliw, at nakita ko ang inyong sipag at pagmamahal sa inyong ina. Naparito ako upang mag-alok ng tulong. Nagulat si Baste at halos hindi makapagsalita. Tutulungan mo kami. Paano? Ang kanyang tinig ay halo ng pagdududa at pag-asa. Ngumiti si Magiliw, lumapit at inilabas mula sa kanyang maliit na bag ang isang kumikinang na kabibe. Ito ang kabibe ng kapalaran. Araw-araw, ito ay magbibigay sa inyo ng isang higanteng perlas, ngunit may kondisyon, kailangan ninyong patuloy na gumawa ng kabutihan at magmahal ng tapat sa inyong puso. Habang iniaabot ni Magiliw ang kabibe, nagpalitan ng tingin ang magkapatid. Hindi makapaniwala si Albert, ngunit daman niya sa kanyang puso na ang kanilang pagkakatagpo sa nilalang na ito ay maaaring magbago ng kanilang buhay. Bakit mo kami tutulungan? Tanong niya, ang kanyang boses ay mayroong pagtataka at paghanga. Sa mundo, sagot ni Magiliw, may mga taong tulad ninyo na patuloy na nagsusumikap at nagmamahal ng walang hinihintay na kapalit. Karapat-dapat kayong mabigyan ng pagkakataong magkaroon ng mas magaan na buhay. Nang gabing iyon, habang lumalalim ang dilim at unti-unting naglaho si Magiliw, naiwan sina Albert at Baste na may hawak na mahiwagang kabibe. Sa kanilang mga matay makikita ang halo ng kaba at kagalakan, at sa kanilang puso'y may bagong usbong na pag-asa. Habang naglalakad pabalik sa kanilang munting bahay, pinag-uusapan nila ang mga posibilidad. Kuya, tingin mo totoo ang sinabi ni Magiliw? Na magbibigay ito ng perlas araw-araw, tanong ni Baste, hindi maitago ang excitement sa kanyang boses. Malalaman natin Baste bukas pagkagising natin, sagot ni Albert, ngayon ay may ngiti na sa kanyang labi. Ang gabi ay puno ng mga bituin, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, pareho silang nakatulog na may pangarap at pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, gising na sina Albert at Baste. Hindi nila mapigilan ang kaba at pananabik sa kung anong mangyayari sa araw na ito. Mula nang makuha nila ang mahiwagang kabibe mula kay Magiliw, naghalo ang kanilang damdamin, pag-asa, pagdududa, at pananabik. Kuya, tingnan na natin ang kabibe, sabi ni Baste, halos hindi mapakali habang nakaupo sa gilid ng kanilang maliit na mesa. Oo nga Baste, tingnan natin kung totoo nga ang sinabi ng duwende, tugon ni Albert. Ngunit sa kanyang boses ay naroon pa rin ang bakas ng pangambang baka isang panaginip lang ang lahat ng ito. Dahan-daang lumapit si Albert sa kabibe na nakapatong sa isang maliit na platito. Hinawakan niya ito ng maingat, parang natatakot na baka mawala o maglaho ang mahiwagang bagay na ito sa isang iglap. Pareho silang hindi humihinga habang dahan-daang binubuksan ni Albert ang kabibe. Nang bumukas ito, pareho silang napatulala. Sa loob ng kabibe ay isang napakalaking perlas, kumikislap sa ilalim ng liwanag ng araw na pumapasok sa kanilang bintana. Kuya, totoo nga, ang laki ng perlas, halos hindi makapaniwalang sabi ni Baste, ang kanyang mga mata ay lumaki at mayroong kasiyahan. Ang ganda nito, pwede na nating bilhin ang gamot ni nanay. Hindi makapagsalita si Albert sa una.
Hinawakan niya ang perlas at tinitigan ito. Hindi lang dahil sa kagandahan ng perlas kundi sa posibilidad na dala nito para sa kanilang pamilya. Oo, Baste. Pwede nating ipagbili ito. At kapag nakuha na natin ang pera, makakabili tayo ng gamot para kay nanay. At hindi lang yun, pwede rin tayong bumili ng mga gamit natin para sa eskwela. At si nanay, gagaling na siya, tuwang-tuwa na tugon ni Baste. Sa isip ng bata, tila nawala lahat ng kanilang problema. Sa wakas, makakatulong na sila sa kanilang ina at mabibigyan ito ng kinakailangang gamot. Agad silang nagpasya na pumunta sa bayan upang ipagbili ang perlas. Nang makarating sila sa palengke, dumiretso sila sa isang tindero ng alahas na kilalang bumibili ng mga mamahaling bato at perlas. Nang makita ng tindero ang perlas, halos mapanganga ito. Saan nyo nakuha ang perlas na ito? Tanong ng tindero, bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Nagpalitan ng tingin sina Albert at Baste. Hindi nila inilahad ang buong kwento tungkol sa duwende, ngunit sinabi nila na nakuha nila ito mula sa pangingisda. Napakaganda ng perlas na ito. Bihirang-bihira ang ganito kalaki at kaganda, sabi ng tindero, iniinspeksyon ng perlas mula sa iba't ibang anggulo. Handa akong bilhin ito sa malaking halaga. Nagkatinginan ulit ang magkapatid, puno ng saya at pag-asa. Ibinibenta namin ito para sa gamot ng aming ina, sabi ni Albert, hindi pa rin makapaniwala na nagiging totoo na ang lahat ng ito. Matapos ang ilang sandali ng pag-uusap, tinanggap nila ang alok ng tindero. Hawak na nila ngayon ang perang makakabili ng gamot, at higit pa roon, sapat na para sa kanilang mga pangangailangan sa eskwela. Sa kanilang pag-uwi, hindi may pinta ang kasiyahan sa mukha ni Baste. Kuya, tingin mo ba araw-araw tayong makakakuha ng perlas? Parang panaginip lang. Napangiti si Albert, nararamdaman din niya ang kakaibang saya na dulot ng kanilang unang perlas. Sana nga Baste, pero tandaan mo, sinabi ni Magiliw na kailangan nating patuloy na maging mabuti. Hindi ito tungkol sa pera o sa perlas, kundi sa kung paano tayo magiging mabuting tao. Sumang-ayon si Baste, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Oo kuya, hindi tayo magbabago, tutulong din tayo sa iba. At para kay nanay, gagawin natin ang lahat para gumaling siya. Nang makarating sila sa bahay, sinalubong sila ng kanilang ina, bakas sa kanyang mukha ang pagod at panghihina. Ngunit nang makita niya ang mga dala ng kanyang mga anak, mga gamot at pagkain, hindi niya napigilan na maiyak. Mga anak, saan niyo nakuha ang mga ito? Paano niyo nagawang makabili ng ganito? Tanong ng kanilang ina, halos hindi makapaniwala sa biyayang dumating sa kanilang pamilya. May perlas po kaming nakuha, nanay. Binigay po sa amin ng isang mabuting duwende. Ngayon po, hindi na kayo kailangang mag-alala, paliwanag ni Baste, puno ng kasiyahan sa kanyang boses. Napaluha ang kanilang ina, hindi dahil sa material na bagay kundi dahil sa pagmamahal at sakripisyo ng kanyang mga anak. Salamat mga anak, ang mahalaga ay magkakasama tayo at patuloy tayong magtutulungan. Sa paglipas lamang ng ilang buwan, nagbago ang buhay ni na Albert at Baste, salamat sa walang tigil na biyaya mula sa mahiwagang kabibe. Hindi lamang nila naiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan, kundi natulungan din nilang iangat ang buhay ng kanilang mga kapitbahay sa barangay. Habang lumalalim ang paglubog ng araw sa kanluran, pinagmasdan ni na Albert at Baste ang mga bata na masayang naglalaro sa kalsada sa harap ng kanilang tahanan. Ang dating lumang bahay ay napalitan na ng mas matibay at mas malaking tahanan, na may mas maayos na pasilidad at espasyo para sa kanila. Kuya, tingnan mo sila, masaya lang sila sa paglalaro at walang alalahanin, wika ni Baste, ngumiti siya ngunit may halong panghihinayang. Sana lahat ng bata sa barangay ay may pagkakataong makapag-aral ng maayos. Tumango si Albert habang pinagmamasdan ang mga batang nagtatakbuhan. Tama ka Baste, natatandaan ko noong nangingisda pa tayo sa laot, kung paano natin pinagsikapang makapag-aral kahit sa hirap ng buhay. Dahil sa tulong ng mga perlas, may magagawa tayo para sa kanila. Sa tulong ng patuloy na pagdating ng mga perlas mula sa Kabibe, nakapag-ipon sina Albert at Baste ng sapat na halaga para hindi lamang mapabuti ang kanilang buhay, kundi pati na rin ang buhay ng mga nangangailangan sa kanilang komunidad. Napagpasyahan nilang bumili ng mga school supplies, bag, at sapatos para sa mga batang mahihirap na nangangarap din na makatapos ng pag-aaral. Isang hapon, habang naghahanda sila ng mga pakete ng school supplies sa kanilang sala,
dumating si Mr. Salazar, ang opisyal ng barangay upang tumulong at magbigay ng update sa kanilang inisyatibo. Albert, Baste, nakakabilib talaga ang inyong ginagawa. Ang inyong pagkukusa ay nagbigay ng inspirasyon sa marami sa ating barangay. Maraming mga magulang ang nagpapasalamat dahil sa inyong tulong, sabi ni Mr. Salazar, habang iniaabot ang listahan ng mga batang makikinabang sa kanilang proyekto. Naisip lang po namin na ibalik ang biyayang natanggap namin, Mr. Salazar. Kung hindi dahil sa mga kaibigan na tumulong sa amin, hindi rin po sana kami umasenso, sagot ni Albert, habang maingat na inilalagay ang mga notebook sa isang bag. Si Baste, na abala rin sa pag-aayos ng mga pares ng sapatos, ay nagbigay ng kanyang saloobin. Sana po, sa pamamagitan ng mga simpleng bagay na ito, maramdaman ng mga bata na may nagmamalasakit sa kanila, na may pag-asa silang umasenso sa buhay. Habang pinag-uusapan nila ang mga susunod pang mga plano, pareho nilang naramdaman ang isang malalim na kasiyahan. Ang bawat school bag na kanilang inihanda ay hindi lamang naglalaman ng mga gamit pang eskwela, kundi pati na rin ang kanilang mga pangarap at pag-asa, para sa bawat batang tatanggap nito. Sa pagtatapos ng araw, habang ang huling sinag ng araw ay unti-unting lumubog, naiwan sina Albert at Baste na may ngiti sa kanilang mga labi. Alam nilang ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng perlas o pera, kundi sa kung paano nila nagagawang magbigay ng pag-asa at magpasaya sa iba. Ang bawat perlas na dumating sa kanilang buhay ay simbolo ng bagong pagkakataon, hindi lamang para sa kanila kundi para sa buong komunidad na kanilang kinabibilangan. Habang tumataas ang araw sa kalangitan ng barangay, muling nagsimula ang masiglang aktibidad sa maliit na pamayanan kung saan nakatira sina Albert at Baste. Subalit, sa kabila ng kanilang mabuting gawain, may mga matang naiinggit na lihim na nagmamasid. Si Mang Pablo, isang matandang binata na kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang masungit na ugali at inggit sa tagumpay ng iba, ay partikular na interesado sa biglaang pagyaman ng magkapatid. Isang umaga, habang nagkakape sa kanyang maliit na porch, nakita niya sina Albert at Baste na nag-aayos ng mga bagong bili na gamit para sa pag-aaral ng mga bata. Pambihira, kailan pa naging mayaman ang mga batang yan, bulong ni Mang Pablo sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay makitid sa pagdududa. Dapat malaman ko kung anong sekreto meron sila. Isang hapon, nagpasya si Mang Pablo na lapitan si Albert habang ito ay nagdidilig ng mga halaman sa kanilang bakuran. Ang kanyang boses ay may bahid ng pekeng pagkakaibigan. Albert, Baste, napansin ko lang na parang bigla kayong yumaman ah. Baka naman pwede nyo akong isali sa anumang negosyo na pinasok nyo. Nagkatinginan sina Albert at Baste. Alam nilang kilala si Mang Pablo sa pagiging tsismoso at sa hindi magandang intensyon. Ngunit pinili ni Albert na manatiling magalang, Mang Pablo, wala po kaming negosyo. Biniyayaan lang po talaga kami ng magandang kapalaran nitong mga nakaraang panahon. Hindi kumbinsido, nagpatuloy si Mang Pablo, magandang kapalaran ha. Siguro naman, hindi masama kung malaman ko kung paano nyo ito nakamit. Baka sakaling swertehin din ako. Umiling si Baste, hindi na napigilan ang sarili. Mang Pablo, hindi po sa negosyo o sa anumang madilim na paraan. Kung gusto nyo ng magandang kapalaran, sa tingin ko po, mas mabuting magsumikap at magdasal na lang po tayo sa Diyos. Tumawa si Mang Pablo, ngunit sa kanyang mga mata ay may sumisibol na balak. Magdasal ha, sige, magmamasid lang ako. Alam nyo naman, maliit lang ang ating barangay. Walang sikreto ang hindi nabubunyag. Pagkaalis ni Mang Pablo, nag-usap sina Albert at Baste. Kuya, dapat ba tayong mag-alala kay Mang Pablo? Tanong ni Baste, ang kanyang noo ay kunot sa pag-aalala. Hindi Baste, hanggat alam nating tama ang ating ginagawa, wala tayong dapat ikatakot, sagot ni Albert, ngunit sa kanyang isipan, alam niyang kailangan nilang mag-ingat. Sa mga sumunod na araw, patuloy na nagbantay si Mang Pablo, umaasang madiskubre ang lihim ng magkapatid. Ngunit, lalo lamang lumalim ang kanyang pagkainggit habang nakikita niyang patuloy na nagbabahagi ng tulong sina Albert at Baste sa kanilang mga kapitbahay, lalo na sa mga batang nangangailangan. Sa loob-loob ni Albert at Baste, bagamat may pag-aalala, mas nangingibabaw ang kanilang paninindigan na ipagpatuloy ang mabuting gawain, anuman ang sabihin o isipin ng iba. Ang kanilang layunin ay malinaw, magbigay ng pag-asa at tulong sa abot ng kanilang makakaya, na may puso para sa kapwa at pananampalataya na ang kabutihan ay laging magtatagumpay sa huli.
Isang hapon, habang nakaupo si Mang Pablo sa kanyang tindahan na nasa harap ng bahay ng magkapatid, nakarinig siya ng ilang bata na nagkukwentuhan habang bumibili ng mga candy. Sabi ni Kuya Albert, perlas daw mula sa Kabibe ang dahilan kung bakit sila biglang yumaman, excited na sabi ng isang batang lalaki sa kanyang mga kaibigan. Napaisip si Mang Pablo sa narinig. Mula noon, mas lalo pa niyang binantayan ang mga kilos ni Albert at Baste, umaasang matuklasan ang sikreto sa likod ng kanilang biglaang yaman. Sa kanyang pagmamasid, nakumpirma niya ang kanyang hinala na may kinalaman nga ang isang Kabibe sa pagyaman ng magkapatid. Isang gabi, pinaghandaan ni Mang Pablo ang kanyang balak. Nang matiyak niyang mahimbing na ang tulog ng buong barangay, marahan siyang lumapit sa bahay ni na Albert at Baste. Gamit ang kanyang matagal ng kasanayan sa pagiging tahimik, dahan-dahan niyang binuksan ang bintana na hindi na isara ng maayos. Sa loob ng bahay, tahimik na sinundan ni Mang Pablo ang kanyang alaala kung saan niya madalas makita sina Albert at Baste, na naglalagay ng isang bagay sa isang lumang kahon sa ilalim ng kanilang hapagkainan. Dito niya nakita ang Kabibe, na nakatago sa isang hindi kapansin-pansing sulok. Mabilis at maingat niya itong kinuha at agad na umalis sa bahay, dala ang Kabibe. Kinabukasan, paggising ni na Albert at Baste, agad nilang napansin ang kakaibang kalagayan sa kanilang bahay. Pedro, parang may pumasok dito kagabi, sabi ni Juan, habang pinapansin ang gulo sa sala. Kuya, hindi ko makita ang Kabibe, sigaw ni Baste, ang kanyang boses ay halo ng takot at pangamba. Nagdulot ito ng matinding kaba sa magkapatid. Agad silang nagsimulang maghanap, umaasang baka naligaw lamang ito sa bahay. Ngunit pagkatapos ng ilang oras ng paghahanap, kinailangan nilang tanggapin na nawala na ang kanilang pinagmumulan ng kayamanan. Napaupo si Albert sa sahig, malalim ang buntong hininga, paano na tayo ngayon Baste? Sino kaya ang may gawa nito? Lumapit si Baste kay Albert, pilit pinapalakas ang loob ng kanyang kuya. Kuya, maaaring bumalik sa atin ang swerte sa ibang paraan. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa, sabi ni Baste habang niyayakap ang kanyang kuya upang palakasin ang kanyang loob. Alam ni Baste na ang Kabibe ang dahilan kung bakit sila umaangat sa buhay, ngunit hindi niya nais na mawalan ng pag-asa dahil lamang sa pagkawala nito. Oo Baste, hindi tayo dapat basta-basta susuko. Magsisimula tayong muli, at babalik tayo sa dati, sa pangingisda, sa kung ano ang alam natin, sagot ni Albert. Pinipilit na itago ang pangamba sa kanyang boses. Ramdam niyang mabigat ang responsibilidad na bumalik sa dati nilang pamumuhay, lalo na matapos maramdaman ang kaginhawaan mula sa mga perlas na nagbibigay ng tulong sa kanilang pamilya. Habang nag-uusap, pareho silang nakaramdam ng panghihinayang at takot. Paano na ang mga plano natin kuya? Paano na ang mga tulong na ipinangako natin sa mga bata? Tanong ni Baste, ang kanyang mga mata ay namungusap sa desperasyon. Tingnan natin Baste, hindi tayo dapat sisuko agad. Magsisimula tayo ulit kung kinakailangan. At sa tulong ng Diyos, may iba pang paraan na magbubukas para sa atin, sagot ni Albert, pilit pinapanatili ang pag-asa sa kabila ng mga pangyayari. Ang pagkawala ng Kabibe ay hindi lamang pagkawala ng mahalagang bagay para sa kanila, kundi isang paalala na sa bawat biyayang natatanggap, mayroon ding mga pagsubok na susubok sa kanilang katatagan at pananampalataya. Matapos ang kanyang mapanlinlang na tagumpay sa pagnakaw ng mahiwagang Kabibe, si Mang Pablo ay halos hindi makatulog sa excitement. Ngunit ang kanyang tuwa ay biglang napalitan ng matinding pagkabahala nang madiskubre niyang hindi ito nagbibigay ng perlas tulad ng inaasahan. Nang gabing iyon, matapos niyang makuha ang Kabibe, dinala niya ito sa kanyang bahay at inilagay sa isang ligtas na lugar. Kinabukasan, puno ng pag-asa, binuksan niya ito, umaasang makakita ng kumikinang na perlas ngunit wala siyang natagpuan. Inisip ni Mang Pablo na baka kailangan lang ng oras, kaya't hinintay niya hanggang sa susunod na araw. Ngunit walang nangyari. Sa mga sumunod na araw, ang mga bagay ay lalong lumala para kay Mang Pablo. Una, nasira ang kanyang bangka dahil sa biglaang pagtagas habang nasa laot. Napilitan siyang gumastos ng malaki para sa pagkukumpuni, na lubos na nakabawas sa kanyang ipon. Sunod, ang kanyang munting tindahan ay dumanas ng sunod-sunod na kamalasan. Ang kanyang ref ay biglang nasira, na naging sanhi ng pagkasira ng maraming paninda tulad ng mga inuming at karne. Bukod dito, ang ilang mahahalagang gamit sa tindahan ay ninakaw ng hindi kilalang magnanakaw.
Isang gabi, labis na pinanghinaan ng loob, nagpunta si Mang Pablo sa bahay ng kanyang kaibigang si Mang Paeng, isang matandang may kaalaman sa mga pamahiin at espiritual na bagay. Mang Paeng, parang may malas akong dala, daing niya, halos mapaiyak sa desperasyon. Simula nang makuha ko ang kabibe na ito, sunod-sunod na ang mga kamalasan ko. Tahimik na pinakinggan ni Mang Paeng ang kanyang kwento, saka nagsalita. Mang Pablo, sa tingin ko, hindi basta-basta ang kabibe na iyan. May mga bagay sa mundo na hindi dapat pinakikialaman lalo na kung hindi naman talaga sa iyo. Baka ito ay para lamang sa mga taong may dalisay na intensyon. Napabuntong hininga si Mang Pablo, ang bigat ng kanyang mga kasalanan ay ramdam niya sa kanyang dibdib. Ano ang gagawin ko, Mang Paeng? Paano tanggalin ang malas na ito? Ibalik mo ang kabibe sa tunay na may-ari. Humingi ka ng tawad sa kanila at sa Diyos. Iyan lang ang makapagpapalaya sa iyo mula sa kamalasan na ito, payo ni Mang Paeng, ang kanyang mga mata ay seryoso at mayroong pag-aalala. Sa pag-uwi ni Mang Pablo, nag-isip siya ng mabuti. Napagtanto niyang ang pagmamadali niyang yumaman ay nagdala sa kanya sa isang madilim na landas. Kinabukasan, buong kababaang loob niyang ibinalik ang kabibe kina Albert at Baste, umaasang mapapatawad siya sa kanyang nagawang kasalanan. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang bahay, dala ang kabibe, ang bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa dati, ngunit may kasamang pag-asang muling makakamit ang kapayapaan at katiwasayan. Ang mga araw na sumunod ay puno ng paghihirap para kay Mang Pablo. Nakuha nga niya ang kabibe, ngunit sa halip na biyaya, sunod-sunod na kamalasan ang dala nito sa kanyang buhay. Ang kanyang mga kapitbahay, na dati-rati nakikiusyoso sa kanyang mga yaman, ngayon ay nagtataka sa kanyang biglaang paghihirap. Isang maalinsangang hapon, habang nakaupo si Mang Pablo sa kanyang lumang upuan sa harap ng kanyang tindahan, na halos walang laman, lumapit sa kanya si Aling Lorna, isa sa mga kapitbahay na madalas bumili sa kanya. Mang Pablo, ano ba talagang nangyari sa'yo? Dati-rati ang yaman-yaman mo, ngayon naman parang ibang-iba na, tanong ni Aling Lorna, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at usisa. Napabuntong hininga si Mang Pablo, ang kanyang mukha ay larawan ng pagod at pagsisisi. Aling Lorna, mali ang aking mga hakbang. Naghangad ako ng sobra-sobra, at ngayon, binabayaran ko ang presyo. Hindi lubos na maunawaan ni Aling Lorna ang sinabi ni Mang Pablo, ngunit naramdaman niya ang bigat sa kanyang puso. Basta, Mang Pablo, kung ano man yan, sana ay malagpasan mo. Lahat tayo may pagkakataong magbago at itama ang mali. Napaisip si Mang Pablo sa sinabi ni Aling Lorna. Marahil nga, may pag-asa pa para sa kanya na magbago at itama ang kanyang mga pagkakamali. Sa gabing iyon, hindi siya halos nakatulog, pinag-iisipan ang lahat ng nangyari. Naisip niya sina Albert at Baste, kung paano niya inagaw ang pinagmumulan ng kanilang yaman, at kung paano ito nagdulot sa kanya ng kamalasan imbes na swerte. Kinaumagahan, nagpa siya si Mang Pablo. Maaga pa bago pa man tuluyang sumikat ang araw, bitbit ang kabibe, marahan siyang naglakad patungo sa bahay ni na Albert at Baste. Nakaramdam siya ng mabigat na kaba sa kanyang dibdib sa bawat hakbang, ngunit alam niya na ito ang tanging paraan para matapos na ang kanyang pagdurusa. Dahan-dahan niyang inilapag ang kabibe sa harap ng pinto ng bahay ng magkapatid, kasama ang isang sulat. Albert at Baste, humihingi ako ng tawad sa aking nagawa. Ninakaw ko ang inyong kabibe, umaasang ito ang magbabago sa aking kapalaran. Ngunit mali ako, sana'y mapatawad ninyo ako sa aking kasakiman. Mang Pablo, matapos iwan ang kabibe at sulat, mabilis na umalis si Mang Pablo, hindi na lumingon pa. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tahanan, unti-unti niyang naramdaman ang paggaan ng kanyang kalooban. Bagaman alam niyang huli na para makinabang pa siya sa biyaya ng kabibe, umaasa siyang sa pagbabalik nito, unti-unti ring babalik ang kapayapaan sa kanyang buhay. Samantala, nang makita ni na Albert at Baste ang kabibe at ang sulat ni Mang Pablo, naramdaman nila ang isang halo ng galit at awa. Nagagalit dahil sa ginawa ni Mang Pablo, ngunit awa dahil naintindihan nila ang tukso ng desperasyon. Kuya, dapat ba nating patawarin si Mang Pablo? Tanong ni Baste, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Baste, lahat tayo ay nagkakamali. Siguro, ito na ang oras para magpatawad at magsimula muli, sagot ni Albert, ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa at kabaitan. Ang kabibe ay bumalik,
At sana, kasama nito, bumalik din ang kapayapaan sa ating lahat. Sa simpleng kilos ng pagpapatawad, muling nagbukas ang pinto para sa paghilom at pagkakaisa sa kanilang maliit na komunidad. Matapos muling bumalik ang mahiwagang kabibe sa kanila, agad itong naglabas ng perlas. Muling bumalik ang kasaganaan sa buhay ni na Albert at Baste. Dahil sa perlas, nagawa nilang bumili ng mga gamot na inireseta ng doktor para sa kanilang ina, si Aling Rosa, na unti-unting bumuti ang kalagayan. Sa loob lamang ng ilang linggo ng tuloy-tuloy na pagpapagamot, muling bumalik ang sigla at lakas ni Aling Rosa. Isang umaga, habang sabay silang kumakain ng almusal sa kanilang tahanan, napag-usapan nila ang mga batang nakikita nila sa barangay na tulad ni na Albert at Baste noon, ay nagtratrabaho upang makapag-aral. Albert, Baste, sabi ni Aling Rosa, naaalala ko ang hirap ninyo noon. Laging pagod at napupuyat mula sa pangingisda, tapos kailangan pang pumasok sa eskwela. Alam ko kung gaano kalaki ang sakripisyo ninyo para sa akin noon. Ngumiti si Albert at tumingin sa kanyang ina. Opo nanay, pero hindi namin pinagsisisihan iyon. Ang mahalaga sa amin noon ay mabigyan ka ng gamot at hindi kami nawalan ng pag-asa kahit mahirap. Sumang-ayon si Baste, tama si kuya. Kaya ngayon, masaya kaming nakakatulong hindi lang sa ating pamilya, kundi pati rin sa iba. Pero nanay, iniisip ko na dapat mas malaki pa ang pwedeng maitulong natin, lalo na sa mga batang tulad namin noon. Ngumiti si Aling Rosa, alam ko mga anak, kaya nga nais kong sumama sa inyo at tulungan ang mga batang nagtratrabaho para lang makapag-aral. Nais kong maramdaman nila na hindi sila nag-iisa, tulad ng pagtulong ninyo sa akin noon. Napuno ng kasiyahan ang kanilang puso sa ideyang iyon. Hindi lamang sila magbibigay ng gamit sa eskwela, kundi pati pinansyal na suporta, upang matiyak na hindi na kailangan pang magtrabaho ng mga bata para lang makapag-aral. Agad silang naghanda ng plano upang ipatupad ang kanilang layunin. Nang sumunod na linggo, pumunta sina Albert, Baste, at Aling Rosa sa barangay upang magbigay ng tulong. May dala silang mga bag, sapatos, notebook, at pera para sa mga batang lubos na nangangailangan. Napakalaking tulong iyon sa mga bata na dati nagtratrabaho sa bukid o palengke upang matustusan ang kanilang pag-aaral. Habang namamahagi, isang batang babae na si Rika ang lumapit kay Albert, ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat. Kuya Albert, maraming salamat po sa mga gamit at sa pera. Hindi ko na po kailangang magtinda ng gulay bago pumasok sa eskwela. Makakapag-aral na po ako ng maayos. Nagulat si Albert sa inosenteng pahayag ng bata, at napangiti siya, walang anuman Rika. Ang mahalaga ngayon ay mag-aral kang mabuti at ituloy mo ang pangarap mo. Sumunod ay si Boyet, isang batang lalaki na dati namamasada ng pedicab bago pumasok sa eskwela. Lumapit siya kay Baste, may dala siyang bagong sapatos at notebook. Salamat po Kuya Baste. Lagi pong napupunit ang aking notebook at madalas ako'y nagkakasugat sa paa dahil wala akong sapatos. Ngayon, hindi na po ako mahihirapan sa eskwela. Napatango si Baste, ramdam ang kaligayahan sa puso. Boyet, mag-aral ka ng mabuti. Huwag kang sisuko kahit ano pa ang hirap na maranasan mo. Laging may paraan, at nandito kami para tumulong sa inyo. Lumapit si Aling Rosa sa isang grupo ng mga magulang na naroon din sa pamamahagi. Sila ay puno ng pasasalamat at kaligayahan. Si Aling Mila, ina ng dalawang batang tumanggap din ng tulong, ay lumapit at niyakap si Aling Rosa. Maraming salamat, Aling Rosa. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa inyo. Ngayon, hindi na kailangang magbenta ng kalakal ang mga anak ko para lang makapasok sa eskwela. Ngumiti si Aling Rosa, hawak ang kamay ni Aling Mila. Naiintindihan ko ang hirap ng pagiging magulang, lalo na kapag hindi sapat ang kita para sa mga anak. Kaya nga gusto kong ibahagi ang biyayang natanggap namin. Sa araw na iyon, ang komunidad ay puno ng saya at pasasalamat. Ang mga bata at magulang na natulungan ni na Albert, Baste, at Aling Rosa ay hindi lamang nakatanggap ng material na tulong kundi pati ng inspirasyon at pag-asa para sa kanilang kinabukasan. Pagkatapos ng pamamahagi, tahimik na naupo si Baste sa tabi ni Albert. Kuya, ang saya ko. Hindi ko akalaing ganito ang pakiramdam ng makatulong. Iba pala kapag nakikita mong nakangiti ang mga bata dahil alam nilang mas magaan na ang buhay nila. Sumang-ayon si Albert, ang kanyang mga mata ay puno ng kasiyahan. Tama ka Baste,
Hindi lang ang mga perlas ang nagpapayaman sa atin. Ang kabutihan at pagtulong sa kapwa ang tunay na kayamanan. Habang lumulubog ang araw, isang bagay ang tiyak para sa magkapatid, ang pagbalik ng Kabibe ay hindi lamang nagdala ng yaman sa kanila, kundi ng tunay na yaman ng kabutihan at pagmamalasakit sa kapwa. Matapos ang maraming pangyayari, muling bumalik ang kapayapaan sa baryo ni na Albert at Baste. Ang mahiwagang Kabibe ay patuloy na nagbibigay ng perlas araw-araw, na siya nilang ginagamit hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi pati na rin sa kanilang kapwa. Ang kanilang buhay ay umunlad, hindi lamang sa material na bagay, kundi pati na rin sa mga aral na natutunan nila sa kanilang paglalakbay sa buhay. Isang araw, habang naglalakad si Mang Pablo sa baryo, napansin niyang iba na ang tingin ng mga tao sa kanya. Hindi na iyon ang tingin ng pagdududa o pangungutya, kundi ng pag-unawa at respeto. Unti-unti niyang naramdaman ang pagkakaroon ng katahimikan sa kanyang puso mula nang isauli niya ang Kabibe kina Albert at Baste. Nang magkita sina Mang Pablo at Albert sa tindahan ni Aling Lorna, lumapit si Mang Pablo na may ngiti sa labi. "Albert, Baste, maraming salamat ulit sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong magbago," sabi ni Mang Pablo nang may kababaang loob. Ngumiti si Albert at nagsabing, "Mang Pablo, wala pong anuman. Natutunan namin na hindi lamang ang material na yaman ang mahalaga, kundi ang kakayahang magpatawad at magbago." "Oo nga kuya," dagdag ni Baste. "Hindi naman natin alam kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. Lahat tayo, may pagkakataon na magbago." Nakikinig ang mga tao sa paligid at alam ang nangyari kay Mang Pablo. Marami sa kanila ang dati naiinggit sa yaman ng magkapatid, ngunit ngayon ay nagbago ang kanilang pananaw. Nakita nila kung paano nagpatuloy sina Albert at Baste sa pagtulong sa kabila ng kanilang kasaganaan. Sa kanilang tahanan, patuloy na naging abala ang magkapatid sa kanilang mga proyekto. Hindi nila ginamit ang perlas para lamang sa pansariling kapakinabangan. Sa tulong ng perlas, nakatulong sila sa mga batang tulad nila noon, na hirap makapag-aral dahil sa kakulangan sa pera. Nagtayo sila ng mga programa para sa mga estudyante, nagbigay ng mga school supplies, at siniguradong wala ng bata sa kanilang baryo ang kailangang magtrabaho para lang makapag-aral. Isang araw, sa gitna ng isang pamamahagi ng mga libro, lumapit ang isang batang si Rico kay Baste. "Kuya Baste, maraming salamat po. Dahil sa inyo, hindi na ako kailangang magtrabaho sa palengke. Makakapag-aral na po ako ng maayos." "Salamat din po Kuya Albert," sabi ng isa pang bata, si Nena. "Sana po balang araw maging katulad ko kayo, na tumutulong sa iba." Napangiti si Albert at Baste, ang kanilang puso ay puno ng pasasalamat. "Huwag niyong kalilimutan," sabi ni Albert, "na sa bawat biyaya, dapat kayong maging mapagpakumbaba. Hindi sa lahat ng oras ay swerte, pero kung magiging mabuti kayo sa kapwa, lagi kayong pagpapalain."